guys! Welcome to my vlog. Today, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay paano natin maiiwasan na magkaroon tayo ng mga crack egg during sa pagkakasalansan ng mga itlog natin sa tray. Di po ba pag nangungulik tayo ng egg sa manukan, di natin maiiwasan nakakakuha tayo ng mga crack egg. So, during sa pagsasalansan sa mga tray natin, syempre, pag dinala na natin yan sa bahay natin or dun sa area natin na kung saan naayos natin yung mga itlog, tinitimbang natin, paano ba ang tamang paglagay para maiwasan natin na magkaroon ng mga crack egg? Hindi po basta pag nagtimbang tayo ng egg, then ilagay na natin sa tray. So, meron po ang way paano nating maiiwasan na pag nagkapatong-patong siya, ay maiwasan natin na magkaroon ng mga basag. So, papakita ko po sa inyo paano pong gagawin natin. So, nandito tayo sa area kung saan nagtitimbang ako ng mga eggs, sinesegregate ko ito by sizes. So, hindi natin maiwasan magkaroon ng crack egg katulad nito. Sa manukan pa lang, nakuha na to, basag na. So, pagkakasalansan naman dito sa mga tray, sa mga ilalim, nagkakaroon din ng basag. Ang tama po kasi paglalagay ng egg sa tray ay ganito po. Kasi katulad nito, tingnan nyo naman, oh. Ayan, crack po. Paglagay po natin ng egg sa tray, kailangan po, di ba ganyan ang hugis ng itlog, matulis po dito sa, matulis tong part na to, dito, hindi siya masyadong matulis, medyo lapad ng konti dito. So, pataob po ang lagay natin ng itlog sa tray, ganyan po, yan. Para maiwasan ang magkaroon ng crack egg. Kasi pagkasalansa ng bawat tray, kung malakas ang person ng mga nasa ibabaw, since na medyo lapad tong part na to, so malakas ang puwersa niya na hindi agad mabasag. Kasi kung lalo na kung ganyan ang pagkakalagay natin ng itlog, ito medyo matulis, so maliit ang puwersa niya kasi matulis na po ito. Pagkasalansa natin ng mga tray, mababasag po yan. So ganyan po ang tamang gawin po natin pag naglagay tayo ng itlog sa tray. Puro pataob po. Ganyan po ang gawin natin. Then hindi po basta pag nagsalansan tayo ng tray, patong-patong yan, madamihan. Sabihin na natin nasa 5 layer na tayo, lagyan natin ng double tray para hindi masyadong mapuwersa yung nasa ilalim. So, ganito po yun. Katulad nito, itong part na to, dito sa large na sinalansan ko, ito yung mga natimbang ko na. Katulad niyan, 5 tray kasi to eh. 1, 2, 3, 4, 5. So, pagdating dito, naka-double tray na ako. Para yung ilalagay pa natin dito sa ibabaw, mabigat na, hindi mapupersa yung nasa bandang baba. So, ganun po, magdo-double tray po tayo. So, iba naman, pati sa ilalim, meron ding double tray. So, pwede naman po, lagyan din natin to ng double tray. So, ganun po yung gagawin natin para maiwasan po natin yung mga egg na i-deliver natin or sa mga nag-o-order sa mga customer natin ay good quality yung ma-i-deliver natin na egg. Ito yung mga egg, no? Ang dami, oh. Tingnan nyo, oh. Nasa bandang ibabaw yung mga crack niya. Ayan, oh. Pinagbubukod ko na to kasi meron ako dito yung area, yung good crack. Nakabukod tong mga egg na to. Yan, tingnan nyo, oh. Ang dami. Kaya para maiwasan natin, pataob po ang gawin natin. May mga customer po kasi na masiselan regarding dito sa mga itlog. Katulad dito yung kumukuha sa amin. Hindi basta yung mga nakasalansan ko na egg, ibibigay mo sa kanila, okay na yan. Salin tray po ang ginagawa nila dyan. Talagang chine-check nila bawat isa. Tinitingnan nila kung meron yung mga crack egg. So, ganun po sila kaselan. Mainam na din po kasi na-check na yun para good quality yung maibibigay natin sa kanila. Then ito namang mga kumukuha sa atin, pag ibinenta sa ibang customer, talaga makikita na talaga ng good quality. Mahirap po kasi yung may ibibigay tayong egg sa customer natin, tapos makikita maraming basag, hindi tayo maayos maglagay. Possible niyan sa ibang poultry na sila kumuha ng. So, yun po iwasan natin na magkaroon po tayo ng kasiraan doon sa mga customer natin. So, maraming salamat po sa panonood nyo. Sana nakatulong po yung maliliit na idea na na-share ko sa inyo. So, maraming salamat po sa panonood.